nag-deliver kay Senator Tito Soto? Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang laman. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig 40. Yes, Your Honor. Yeah. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po 2 maleta tapos yung pangalawa po 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit la po. How about yung kay Leida de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila boss. Pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang nagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, dala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po, akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So, isang laman. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40. Yes, Your Honor. Yeah. So, more or less, kailan to? Again, Your Honor. More or less, kailan? Kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po, si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ako Anong po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses.
Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dalawang maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po, Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Ganun. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, so, Your Honor. Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Your Honor. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yon? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Yung basement, Pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung sa- kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. yung ano So po kung yun. halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay, tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Black to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to find. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun na Your Honor, yung lagi niya kasama. 3 yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Okay. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Yan Bakit nga. siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, nung Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero, Pero- yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh.
Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Town House. Si Sia Adyong, mga congressman po ito, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Town House. Julien Baronda, Town House. Ace Barbers, Town House. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Town House. Franz Castro, House of Representatives, Town House. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Town House din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Town House. Janet Garin, House of Representatives, Town House. Dong Gonzales, Town House. J. Konghun, House of Representatives at Town House. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Town House. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Town House, Stella Kimbo, House of Representatives, Town House and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat, na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang... Ito po, no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman... So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them
Opo, receive these kickbacks? yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong Oo. coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa tatlo, nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabiyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatayan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan to mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Plaby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Pangalan Jolie po, Cadjao, sir. Jolie Cadjao. Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, Si ano yung... Father Plaby Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pari? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh.
Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos dun sa 33 Maleta din ba? Dinala mo? isang sobre, sir. Tapos dun, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir. sobre Pera, lang. sir. Kita ko mismo, sir. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre tsaka isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung niya. Nung iabot mo, Sinakayan sa sasakyan niya, sir? Nakasuot siya ng pampare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung... Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung sir, yung doon, yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Flavi. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir. Siya ang pumunta doon. Ay, sir, kilala ko, sir. Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin, you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18. No? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si Kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.